Kasi karamihan po na may namamatay, kundi po yung baby, yung ano po, nanay po, ganun po. Kaya mas maganda pong sa hospital po sana, kasi mas ligtas nga po. Alam na po namin, ma'am, kalang sa, siyempre po, sa hirap po ng buhay namin po, ma'am. Mas mabuti na lang po yung dito sa bundok po kasi kung pupunta pa po kami ng ospital, tapos gaya po dyan, ma'am, wala pong sasakyan. Ang hirap pong makisakay-sakay po, ma'am. Ganun po. Kaya naisip na lang po namin, dito na lang po sa bahay. Ay, mga isang oras pa tagbiyahe mo papunta doon. Lalo na pag marami pang traffic dyan, madam, di isang oras at kalahati. Talaga hindi ka naaabot, madam. Wala talaga akong gamit. Bare hands. Pinaalag ko siya ng bare hands talaga. Katulad noon po talaga na walang-wala talagang umaakyat sa amin. Kaya nagsasariling ano na lang po kami dito sa bundok. Sa ospital kasi, ma'am, barandilyas lang yung hawakan mo. Hindi yung kagaya dito sa bahay ang paghawakan pag manganganak ka, mister mo. Yung tiwala niya ng nanay sa'yo na hindi nila makuha sa ibang health professional. Nasilayan na nila ang bigat ng patakaran, ang panganib ng distansya at ang mga puwang sa sistemang dapat sanay sumalo. Ngunit, sa mga kamay na patuloy na nag-aalay ng paglingap, nahahanap ang tiwalang hindi kailanman naglaho. Napakahirap ng profession namin as midwife kasi ikaw yung takbuhan First line of health services, ikaw yun, midwife. Kahit na nag-retire ka na sa position mo sa RHO o sa government, kung nasa labas ka na, midwife ka pa rin. Kontakin lang po namin sila, yung auntie ko po, kontakin po lang namin kung ano. Agad-agad naman po sila, ano po, pag tinawagan po namin sila. Yung mga ginawa mo sa kanila, wala man silang maibigay na yung any kind. Ang mentality mo dapat laging makatulong. Paniniwala ko nagiging malaking tulong ako sa kanila. Kahit saan, sa kariton, sa papa, kung saan mo sila maabutan, magpapacheck up po sila kasi tiwala sila sa iyo bilang kapares din nilang katutubo. Kaya mahal na mahal ko yung trabaho. Pag napalabas mo na yung baby, tuwang-tuwa ka na rin Yung puso mo tuwang-tuwa ka, tapos walang complication, matutuwa ka talaga. Kagaya din po ng pag-aalaga ng sa bahay at sa midwife, isa rin po. Hindi naman nakukulang ang mga midwife dito sa amin, madam. Kung ano yung tinuturo nila, yun naman po yung sinusunod ng mga taga rito din po sa amin. Hanggang ngayon nga po, ganun. Sa pagdaan ng panahon, ang bawat gabay na natanggap ay naging haligi ng kanilang tahanan. Isang tahanang kumakalinga sa bawat pagluwal at bawat paghinga. Kinakaya naman po. Para lang mailabas siya. Pero pag makaraos ka naman na, madam, okay. Tapos na po si baby, parang sumaya po yung ano, kasi lumabas na nga po siya, nakita na po namin siya. Palaki po naman po sila ng maayos. Sa bawat sanggol na lumaki ng ligtas at sa bawat inang nakatawid sa unos, naroon ang tahimik na giting na bumabalot sa kanilang duyan. Hindi lamang ito tungkol sa paghimlay ng isang bata, kundi sa lakas na nagbubuhat sa kanila. Ang tapang ng mga ina, ang pag-aaruga ng mga komadrona at ang tibay ng komunidad na sabay-sabay humahawak sa lubid ng buhay. Ang giting ng duyan ay sagisag ng katapangan na nakatago sa mga simpleng sandali, sa pag-aalaga, sa pagtitiwala, at sa paulit-ulit na pagpili ng pag-asa kahit sa gitna ng panganib. Ngayon, sa tibok ng kanilang kwento, anong hakbang ang pipiliin mo?